Mahigit 3 buwanang nawawala at hindi nagpaparamdam ang 12 anyos na si Christian matapos niyang maglayas sa kanilang bahay. Ang bata kasi may mabigat na pinagdaraanan at may tinatakasan ding madilim na nakaraan. Pangatlo sa 5 magkakapatid si Christian. Kwento ng kanyang inang si Maricel, hindi niya tunay na pangalan. Pangarap daw makapagtapos ni Christian sa pag-aaral at maging isang basketball player. Talented siyang bata. Kaya po sabi ko, parang nakakataba po ng puso yung gano'n, na hindi lang po puro ano yung anak ko, yung consummation. Pero, kwento niya, nag-iba raw ang ugali ng kanyang anak simula ng molestahin ng isang LGBTQ member sa isang computer shop noong 2021. Parang ilan silang kabataan na namolesta po na dinala namin sa barangay. Nakapagsampa ng kaso ang pamilya ni Christian kaya agad ding nakulong ang suspect. Pinatignan din nila sa eksperto ang bata. Dito na pag-alamang mayroong intermittent explosive disorder o IED si Christian. Isang kondisyon na maaaring dulot ng traumatic experience kung saan nagiging agresibo at hindi mapigilan ng tao ang bugso ng kanyang galit. Bakit talaga kita dinamo? Naging magagalitin siya, konting salag lang po sa katawan niya. Parang sasaktan siya, mananakit na po siya. Tapos pag anong gusto niya po talaga, yun po yung masusunod. Pero hindi raw nagustuhan ni Christian ang pagpapagamot sa kanya. Kaya Pebrero nitong taon naglayas ang binatilyo. Pero si Nanay Maricel hindi sumusuko sa paghahanap sa kanyang anak. Sir, mahingi sana akong tulong abot sa anak ko po. Sinuyod niya ang bawat bayan sa Bataan na posible raw puntahan ng anak. Hanggang isang tipang nakuha niya. Si Christian naninirakan daw sa ilalim ng tulay sa Olongapo City kasama ang iba pang kabataan. Masakit po, sobrang sakit. Para po ako mababaliw. Kaya ko siya nilalaban kasi gusto kong mag-aaral sila mabuti. Kaya para sa ikapapanatag ng loob ni Nanay Maricel, lumapit siya sa resibo sa pag-asang makapiling muli ang kanyang anak. Ang kinakatakot ko po dun sa mangyari sa kanya sa kalsada, yung masaktan siya o siya po yung makapanakit. Dumulog sa resibo ang ina na si Maricel para mahanap ang kanyang anak na si Christian. Naglayas ang binatilyo matapos hindi nito magustuhan ang pagpapagamot sa kanya ng ina para sa kanyang karamdaman na intermittent explosive disorder. Sa pag-ikot ng resibo at ng ilang social worker ng barangay, kasama si Maricel, isang pamilyar na muka ang nakita niya. Ayan. Kumpirmado, si Christian na nga ang batang natagpuan ng barangay na pag-alagala sa kalsada. Matapos ang mahigit 3 buwang pangungulila ni Nanay Maricel, nayakap niyang muli ang anak. Nakamusta ka na po? Ako, makain ka ba? Hindi nakita ko po siya. Parang naginamaan mo. Sobrang saya po yun. Pero ang inaakala niyang masayang reunion nilang mag-ina, baka sabihin nila hindi kita Masama yun, ha? mauuwi pala sa pagwawala at pagpupumiglas ng bata. Nang humupa ang bata, pansamantala siyang pinatuloy sa isang Center for Youth Facility. Kinabukasan, formal lang iturn over ng lokal na pamahalaan ng Olongapo City si Christian sa MSWDO ng Dinalupian, Bataan. Agad siyang isinailalim ng isang social worker sa counseling session. Kumusta ka na? Okay lang ba ikaw? Kasi ikaw ay isang batang nandun na sa pagkaligaw o yung tinatawag na children at risk. Hindi mo na iniisip yung mga magulang mo, hindi mo na iniisip yung mga kapatid mo. Sarili mo na lang. Tutulungan ka namin. Andyan, marami kaming tutulong sa'yo para mapabuti ka. Pero sa kalagitnaan ng counseling ni Christian, Sinundo mo ako. Tapos sumasama naman ako. Pero, ginagawa mo naman ako nun. Ginagawa mo na pala akong ano? Hindi kita tinutulungan. Iyak pa. Ay, Ganyan ako. hindi maganda yung ganyang gawa. Tutulungan ka nga namin eh. Sapakin pa kita eh. muli na namang naging agresibo ang bata. Matuwa ako, hindi ako nakakot.
maging ang kanyang sariling ina, bigla na lang niyang nasapak. Pag hindi mo maiwanan, Ha? Ano eh? inaano mo yung nanay mo. Dahil sa pinakitang kilos, nagpasya na ang Dinalupian MSWDO na hindi pwedeng ipasok si Christian sa isang shelter, lalo pat posible siyang makasakit ng ibang bata. Bakit talaga kita dinamo? So, kailangan siguro magamot muna natin yon para ma-rehab siya, para yung kung ano man po yung depression niya o kung ano man po yung problema niya, ma-solve. Sa tulong ng resibo, isang 12 anyos na binatilyong pinaghahanap ng sarili niyang ina ang nailigtas nito lamang Miyerkules. Ayan, ayan. Saan? Narito po ang video ng counseling habang kinakausap ng social welfare officer ang ina ng bata. Tignan niyo ho ang gagawin ng minor de edad. Bigla niyang binuntal ang sarili niyang ina sa harapan mismo ng social welfare officer habang isinasagawa ang counseling. Nang magpakita ng bayolenteng asal, nagpasya ang social welfare office ng Dinalupihan ng Bataan na mas makabubuti kung sa isang rehabilitation facility dadalhin si Christian para magpagaling at sumailalim sa behavioral rehabilitation. So, dito sa Bataan, actually wala kaming shelter regarding dyan sa mga child at risk o yung tinatawag na CAR. Kailangan po kasi talaga dapat yun sa tamang treatment tayo. Hindi yung kikilos po tayo ng mabilisan pero hindi po natitreat yung tama doon sa bata. Kaya sa pahintulot ng ina at rekomendasyon ng otoridad, dinala ng resibo si Christian sa isang private rehabilitation facility para mas mapabuti ang kanyang kalagayan at hindi na muling bumalik sa lansangan. Dito, ipinaliwanag ng medical staff ng rehabilitation facility kung ano ang mga programang makatutulong para makontrol ang kondisyon ni Christian. Sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, maaari na raw makitaan ng pagbabago si Christian. Mostly naman po kasi sa program nga po namin, pati po yung mga behavior nila na nakikita po naman eh. So yun po, makakatulong po yung program. Kaya isa sa mga ina-explain nga namin na hindi naman parusa na dalhin sila sa isang facility na ganito. Nandito po sila para tulungan sila. At the same time, hindi naman sila dadalhin dito kung hindi sila napariwara sa labas. Naiiyak ako na nagagalak po. Hindi ko na po maintindihan. Basta po masaya po ako para sa anak ko na natulungan niyo po ako ng programa. Matapos ang mahigit 3 buwang paninirahan sa lansangan at sa ilalim ng tulay, ito na ang magiging bagong tahanan ni Christian. Malayo sa anumang uri ng peligro at higit sa lahat, may hatid na bagong pag-asa sa kanilang mag-ina. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel